Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, shoutout ko muna si Sir Rogelsen. Tama ba ako ng pagkakabasa? Rogelsen o Rogelsen del Rosario ng Dark Side Customs. Ang ganda nitong mask ko, no? Di ba? Ang ganda, para siyang isa Mortal Kombat. Tsaka ano siya, malambot siya. Press ko siya gamitin. May fabric siya sa loob, tapos may mga butas dito para malesen yung pagka-muffled ng boses ko. Ganda, no? Anyway, shoutout kung gusto niyo magpa-custom, kontakin niyo si Rogelsen del Rosario ng Dark Side Custom. Ilalagay ko dito sa baba yung link nung profile niya. Ganda ng pagkakagawa, oh. Tsaka hindi siya mainit. Hindi siya mainit. Anyway, mga kababayan ko, meron tayong pag-uusapan. Ito lang ha, magpapauna lang ako. Hindi ako political na tao, pero re-react ko base kung ano yung mga reports. Now, I know, meron sa inyo, no? May mga pro Duterte sa inyo dyan. Merong pro BBM. May pro Lenny. Iba-ibang kulay kayo na nandyan. Tandaan nyo, wala akong pinapanigan. Na-content ko na rin si Lenny Robredo, may nagalit sa akin. Iko-content ko to ngayon, may magagalit sa akin na DDS. Wala akong pakialam. Ang re-reactan ko lang yung kung ano yung nasa balita. At promise, magiging objective naman ako doon sa reaction ko. Tsaka wag nyo kong pipigilan kung ano yung gusto ko i-content. Kasi, nagdilim na naman ang paningin ko dito, no? Meron akong pinost kasi ito si Franco Mabanta. 'Di ba? Wait lang ha. Si Franco Mabanta kasi na huli siya na di umano daw nag-extort. Then ang ginawa ko, shinare ko yung kilala ko naman si Jesus Falsis, 'di ba, kaaway ni Attorney Libayan 'yan. Tapos si Attorney Libayan daw ay DDS. 'Di ba? Shinare ko lang. Napaka-neutral nga ng ko dito ng post ko. For example, ganito, no? Ano ba yung inano ko dito? Sana ba yun? Ito, pinost ko yung ni Jesus Falsis. Ito yon. Ang sabi ko dito sa post ko, 'di ba, nahuli di umano sila Franco Mabanta. Ito. Yan, pakita nga natin. Need ko mag-explain para sa susunod, wag niyo akong kokontrolin. Ang sabi ko dito, dito sa pagkakahuli sa kanila, ang caption ko dito, harap na marami, sabi ko, daming MacBook at iPad Pro niyan ah. Kasi nga, di umano daw nahuli sila ng extortion, no? Tapos bigla ba naman may nag-comment, dito ako busit na busit kahit kailan, wag niyong gagawin sa akin to. Yung sasabihin nyo ko, focus lang kay FLM, wag tayo dyan, magulo dyan, Boss B. Wala kang pakialam! Kung gusto kong komentan yan, wala kang pakialam! Ang pakikialam mo, as audience, kung sa tingin mo, mali yung sinasabi ko, i-correct mo ko. Pero kahit kailan, wag nyo kong kukontrolin kung anong gusto ko i-content. Wala akong pakialam kung kayo ay DDS, kung kayo ay Dilawan, kung kayo ay Pulahan, o kung ano pa man ang partido na. Wala akong pakialam doon. Wag nyo akong pipigilan. Di ba? Wag nyo akong papakialaman sa gusto ko yung content. Ano ang pakikialaman nyo sa akin? Pag mali ang sinasabi ko. Yon. Pakialaman nyo ako doon. Kasi, ano na yun meron na akong maling sinasabi Kung hindi accurate ang sinasabi ko, pakialaman nyo ako. At kung tutol kayo sa sasabihin ko, kalayaan nyo mag-comment dyan, natutulan nyo yung sinabi ko. Ayon sa argumento na nilalatag ko. Huwag nyo ako sasabihin na, huwag mo nang i-content yan, wala kang pakialam, gago! Kung nasasaktan ka, hindi ko kasalanan yon. Basta wag mo akong pipigilan. Kung mali ang pinost ko, argumentuhin mo ako sa baba. Mali ang sinasabi mo, bungo, kasi ganito. Welcome yun. Pero kahit kailan, hindi welcome na pagbawalan mo ko. So, dapat ko sabihin.
Kasi kayo, hindi ko kayo pinagbabawalan dyan sa baba. Mag-comment man kayo ng against sa akin dyan sa baba, sinasagot ko kayo ayon dun sa comment nyo sa akin. Kailan ko sinabi sa inyo dito na bawal kayo mag-comment? Wala akong sinasabi sa inyo ganun. Kahit nga kinukupal nyo ako sa baba, pilit ko pa rin sinasagot kayo ayon dun sa comment nyo dun sa baba. Kasi karapatan ko din sumagot sa comment nyo sa akin. Nagkakaintindihan na tayo? Wala akong pakialam sa political beliefs nyo. Si Paulo Duterte tinira ko nung hindi siya lumaban kay Torre. Si BBM din yata may content ako against sa kanya. Against sa mga DDS din, Paulo Duterte DDS din, di ba? Sa mga kay Lenny din, meron din akong content na against doon. Huwag niyo akong pagbabawalan. Di ba? Huwag niyo akong pagbabawalan sa dapat ko sabihin. Kung may mali ako sinasabi, inuulit ko, labanan niyo ng argument yung sinabi ko. Hindi yung ganito para kayong gago. Focus lang kay Epalim, huwag tayo dyan. Anong pakialam mo, putang ina mo? Ikaw lang ang may kalayaan, ako wala. Diba, wala akong pakialam kung supporter kita. Yun lang pakiusap ko. Wag niyo akong pipigilan sa gusto kong i-content. Diba? Kung ayaw nyo, choice nyo yun eh. Ayaw ko sabihin sa inyo na kung ayaw nyo ng content, huwag kayo manood. Hindi ko sinasabi yon. Choice nyo yon. Nakita nyo yung title ng video ko, pinindot nyo, gustuhin nyo yung pinanood nyo. Diba? Ginusto nyo eh. Tapos ako sisisihin nyo pag ayaw nyo. Anyway, pagpatuloy natin to, no? Nakakagilalas to. Kasi do sa Peanut Gallery Network, medyo gusto ko matalino din si Orion Perez dun eh. 'Di ba? Kilala niyo si Orion Perez. Napapanood ko, although na sinasabi naman medyo may pagka DDS, no. Gusto ko yung style ni Orion Perez. Pati ni CJ Hero, 'di ba? Pero ito yung si CJ Hero dating beauty queen yun, no. Tama ba ako? Sa Peanut Gallery. Ngayon, ito, si Franco Mabanta, no? Reaction natin to ayon dun sa mapapanood natin sa news. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang internet personality at founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta. Dahil yan sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker I Martin. think si Franco Mabanta, ito ba yung commercial model nung araw? Hindi ko na natatandaan to ha. Pero sa Sprite yata ito yung Just Call Me Jasper. Siya yun ano? Tama ba ako? Then naging VJ siya naging I think ng Mix. Tama ba ako? Mix VJ. Kasama niya sila Luis Manzano, Heart Evangelista. Hindi ko na naabutan yung sinearch ko kasi yung history ni Franco Mabanta. Baka sabihin niyo matanda na ako eh. In Romualdez. Huli rin ang 4 na iba pa sa panghihingi umano ng 300 milyong piso kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng isang video laban sa kongresista. Ako, nakapuntos si Romualdez, ano? Tingnan natin, At nakatutok live, si John Consulta. John. Mel Vicky, bumagsak na sa kamay ng National Bureau of Investigation sa kanilang intrepid operation ang 5 lalaki. Kabilang nga dyan si Franco Mabanta, ang CEO at founder ng PGMN, matapos nga masangkot sa tangka umunong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa surveillance video ng National Bureau of Ito yung mahirap no? Sa mga, open naman, kung labanan nyo, ayon sa nire-react ko ha, wag mo nang komentan yan, Tangina mo, hindi pwede, ito yung gusto kong reakan eh. Kung nahihirapan kayong magtanggol dito, di bahala kayo. Diba? Hindi ko problema yun. Kasi yan na naman pigil ng pigil eh. 'Di ba? Ang mahirap kasi dito may surveillance eh, no? Kaya lang hindi
hindi pinakita kung paano yung naging usapan nila doon sa surveillance. Pero dito, feeling ko Manila Peninsula ba to? Parang ganito yung Manila Pen, ano? Yung ano na yan. Yung may nakikita akong balustre na ganyan. Yan ang hirap no? Na-surveillance ka Investigation o NBI na eksklusibong nakuha ng GMA News. Makikitang kausap kagabi ng isang undercover agent ng NBI, si Franco Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang digital platform na naglalabas ng mga komentaryo tungkol sa politika at balita. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang pagkakaalam ni Mabanta, staff ng kongresista ang kanyang kausap. Dala ng undercover agent sa isang hotel sa Makati ang isang duffel bag Sa ano nga, Peninsula nga. Makati yun, di ba? Peninsula. na may laman umanong pera para ibigay kay Mabanta. Pero di tinanggap ni Mabanta ang duffel bag at sinabing dalhin na lang ito sa isang country club sa Pasig at ibigay sa dalawang lalaking naka-face mask. Well, kung if ever man na ganun talaga yung sinabi, kasi vino-voice overan lang yung surveillance video Diba? So, I don't know, no? Bibigyan ko pa naman ng benefit of the doubt yon. Pero kung ganun nga yung sinabi, medyo mahihirapan sila i-depensa niyan. Pagdating sa country club, iniabot ng isang grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at isang duffel bag. Ang usapan, laman ng mga maleta at bag nakangiti ang pa halagang nga 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Pinasok ng dalawang naka-face mask ang mga maleta at bag sa country club at idiniretso Taon yung kumuha, men sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Pagkakuha ng hudyat, pinasok ng NBI ang function room na inupahan ng mga suspect. Nung umpisa, tumanggi magbigay ng totoong pangalan ang dalawang iniresto. Say your real name kasi gagamitin ko sa fiancé yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operatives? Diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kaya napilitan silang magpakilala. Bailable naman pala daw. Kaya lang, syempre, di ba, dahil sa nangyaring yan, kung totoo man yan, binibigyan ko ng benefit of the doubt, ha, kung totoo man yan, sira yung credibility nung ano nila, nung platform nila. Yan pa naman ang ayaw na ayaw ng mga tao. Yung nakakarinig ng tumatanggap ng pera, nagpapabayad, no? Depende kung ano yung Actually, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, no? Hindi naman na bago sa media yan. Kasi meron akong kamag-anak, no? Meron akong kamag-anak. Staff. Hanggang ngayon, staff siya. Tumatanggap daw talaga yan ng mga pera, mga media. Magugulat kayo yung kilala nyo na hero-hero sa yung bayani, yung mga tumutulong na media personality, yung mga galit sa mga tiwali. Magugulat kayo, yung pa yung numero 1 Ay, naku, maniwala kayo sa akin. Kasi yung messenger niyan, I don't know if messenger siya, no? Pero kamag-anak ko yun. Messenger siya, clue ha, senador na siya ngayon. kilalang kilala sila na magkakapatid na lumalaban sa mga mga tiwali, 'di ba? Nung unang hindi ako maniwala, tapos pinakita sa akin yung mga text message, Sabi, nakolekta mo na ba yung yung pangalan nung magbabayad? Nakolekta mo na ba? Kasi nagkakasino yun Ayun, di ba? Then, pagkokolekta daw sila, may mga personality doon, may mga media personality din doon na may messenger din. Di ba? Messenger ng mga kilala. Yung isa patay na Yun ang pinakamahal daw ang bayad, yung namatay na. Wala ko sinasabing pangalan, ha. Ang bayad doon sa namatay na, bukod sa pera, may babae pa.
ano daw talaga yun? Malibs daw talaga yun. Excuse me po. Maniwala kayo sa akin. Do sa part lang na ano ha, do sa senador na ngayon ha, kasi nakita ko talaga evidence na inuutusan siyang mangolekta yung sa message. Pero yung regarding dun sa yung namatay na, kwento lang sa akin yun Pero feeling ko may credibility yun Totoo yun Ano talaga daw, malulupit daw talaga mga media personality. Hindi lang ito. Nagkataon lang na ito ay nahuli siya at nabooking siya. Kung totoo man ha, hindi lang yan. Yung mga sa kilalang network pa, mga malulupit yun. Mahina ang ano daw dun ang 5 million sa mga politicians. Yung mga para sa katotohanan na yan. Layad. Bayad din yan, di ba? Wala ganun talaga sa Pilipinas. Maliit na lang ang tsansa na may matino na taga-media. Baka nga ito, barya lang ito Sa kung i-add mo dun sa sinasabi ko sa inyo na tagapagtanggol, di ba? Na senador na ngayon. Hindi yung hindi yung may YouTube channel ha. Yung kapatid niya, yun ang tinutukoy ko. Hindi yung may YouTube channel, iba yung may YouTube channel Hindi ko alam ang istorya dun Yung kapatid niya, na senador na rin ngayon. Yun yung kamag-anak ko yung messenger. Minsan nga ganito Wag na nga. Pagpatuloy natin to. Hindi, gusto ko lang sabihin na na hindi lahat yan malilinis. Ito nagkataon siguro. Kung totoo man ito, inuulit ko kung totoo, may benefit of the doubt. Kung totoo man ito, malas lang niya nahuli siya. Arestado si Babanta at 4 na tauhan ng PGMN. We have to release him kasi nga at that time, hindi niya tinanggap yung pera. So binitawan namin siya and nagkaroon kami ng tailing and surveillance. Nung napanood ko sa ibang interview kasi, nung binibigay yung pera, may budol money yan Kasi may nagtatanong na iba, ang dami naman pera yun, saan ang galing? Kukunti lang daw yung totoong pera doon. Most of ng doon ay budol money. Now, nung binibigay nila doon sa Manila Pen, kasi obviously Manila Peninsula yun Kung saan man yun nung binibigay daw nila doon, wag daw doon. Kasi may CCTV daw doon. So hindi mo na tinanggap. Hindi nila hinuli. Ngayon nung tinanggap yung ng personnel niya, sa kanila sinundan kung saan idadala. Doon na sila nahuli. Di umano. Ha? May pa rin. So sinundan ho namin until sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang siya ulit. 2 weeks ago, it ballooned to 350 million pesos. Okay, So meron pang mga usap-usap at ang final demand is take it or leave it, 300 million pesos. Until umabot tayo sa entrapment, nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin yung pero budol money iba daw na Metro pin-prepare Bank pa. ng NBI at tatlong maleta, isa
dalawa, tatlo. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga puso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready, na mayroong 3 maleta pa. Isa, dalawa, tatlo. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha. Ayon sa NBI, di naging madali ang paghuli sa grupo dahil sa iba-ibang tao na pinapakausap sa kanila at palipat-lipat na lugar ng meet-up. It will still be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and account, social media. Nadadamay kaya yung iba doon? Katulad nila CJ Hero, tapos yung favorite ko na si Orion Perez. Di ba si Paulo Bidjones, jumoin din doon, di ba? Madadamay din kaya sila. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN, ano? Nang kunin namin ang panig ni Mabanta sa pagkakaaresto sa kanya. Is there truth to the allegations na Not kayo na po ay true. nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? No, we definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun. No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. Kanina, na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Ayon sa NBI, meron pang ibang personalidad ng PGMN ang iniimbestigahan ng NBI. Sa mga oras na to, Vicky, no, patuloy tayo nag-aantabay matapos ng itong inquest ay kung sila nga ba ay ililipat o mananatili dito sa NBI Pasay or ina-transfer na, Vicky, dito sa may bahagi ng Muntinlupa sa NBI Detention Facility. Yan ang latest muna dito sa NBI Headquarters sa Pasay City. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Pinabulaan na naman ni Franco Mabanta ang aligasyong Siyempre, automatic naman yan. Diba? Alam nga namang aminin niya yan. Now, tingnan natin yung defense ni Sir Franco. panginikil. Sabay ding inosente at na-set up lang sila ang palasyo. Nagpakita naman ng larawan ni Mabanta. Kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wait, di ba supporter ito ni naalala ko no election pro BBM ito eh. Si Franco Mabanta eh. Ano naman ang kinalaman ni Duterte doon? Ano, naghugas kamay ang palasyo? Alam ko, supporter ni BBM to eh. Correct me if I'm wrong sa mga nakakaalam. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ano naman nun? Confusing. Inosente sila at na-set up. Giit yan ni Franco Mabanta sa isang post ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos siyang maaresto kasama ng 4 na iba pa para sa pangingikil umano kay late 1st District Representative Martin Romualdez. Sabi sa post, wala umanong nangyaring pangingikil o pagbabanta. Kalokohan umanong lahat. Ang ebidensya umano ng NBI ay nagpapakita lang ng isang bahagi na nangyari. Wala umanong ginawang krimen ang PGMN. Pero bakit may tumanggap? Ano yun? Inimbento din ng NBI yun, yung pagtanggap? Na-entrap kayo, Mini. Well, tingnan natin kung paano niya yan. Siyempre, kailangan i-address niya yan eh. Itong kasi, ito hindi kasi siya private na tao. Meron siyang kinakatawan na isang media network na pinapangalagaan ang credibility. No, kailangan i-explain nila yan. Na kung walang nangyaring ganon, bakit tumanggap ng pera? 'Di ba? Yun ang gustong malaman ng mga tao. At mapapatunayan daw nila ito. Ayon pa sa pahayag, 5 buwan silang nag-research sa anilay katiwalian ni Romualdez noong House Speaker pa siya. Tinawag ni Mabanta na devastating o nakapanlulumo ang kanilang mga nakalap. Isa na umano itong video episode na ilang linggo nang na-shoot, na-edit, may ebidensya at handa nang i-release. Pero ba't hindi pa i-release? Ano yung hinihintay? Yun din ang mga tanong eh. Kung walang extortion or bakit hindi pa nire-release yung video? Well, ito naman, magiging interesting naman ito. Yung nilalaman ng video na yon na hindi pa nila nire-release. Di ba?
with hard evidence and ready for release daw. Pero bakit, ano pa ba hinihintay bago nyo i-release yan? Kaya umano nangyari ang pag-aresto. Bago nito ay binalaan na umano sila ng ilang makapangyarihang kaibigan na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. May mga binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila ay ilabas na ang anilay 1.5 oras na expose. Wala pang tugon ng NBI sa alegasyon na set-up ang nangyari. Habang ang palasyo, iginiit na dapat may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon Si Ma'am Claire. managot ang dapat na managot. Kung meron po silang dapat na panagutan, kung meron po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Si Mabantay, kilalang social media personality at political content creator. Sa isang Facebook post noong taong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director sa kampanya ni Bongbong Marcos. Di ba? Alam ko talaga pro-BBM to eh. Nang tumatakbo ito sa pagka-vice presidente noong 2016. May naunang post naman siya noong 2018. Hindi, siguro, si BBM tsaka may nagigalit sa akin, ba't daw BBM ang tawag ko? Si President BBM, Tungkol sa shoot diba, para sa dokumentaryong may The magkakataon Duterte. kasi na si President BBM at si Sara Duterte ay magkakampi or yung mga Duterte. Kaya hindi nakakapagtaka na both parties, no, magkaano sila, na malapit kay Franco Mabanta. Ang hindi ko lang naiintindihan dito, Phenomenon. Kapwa may mga napanood ko na to eh, pero pagbati siya sa Pangulo at sa Vice Presidente sa ilan niyang post. 2024 naman ay itatag niya ang PGMN, isang digital media platform. At nang tanongin ng palasyo kung may kaugnayan o relasyon ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Mabanta. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco. nakaabang na agad yung picture, oh. Hugas kami. Huwag naman ganyan, para namang naghuhugas kamay kayo niyan. 'Di ba? Sa akin, hindi, huwag niyo itanggi. Naging malapit din naman sa mga Marcos yan. 'Di ba? Hindi na kailangan maging defensive na katulad nito, Ma'am Claire. Attorney Claire. 'Di ba? Masyado naman to na nakahanda na agad yung picture mo. Banda? Ano po si Harry Roque, nangungulangot pa doon sa likod. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nakahanda na agad. Masyado naman to, sana hindi niya well, diskarte nila yan eh, no? Pero sa akin, as an audience, ang pinapakita sa akin ito, naghugas kamay eh. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Ivan, Hindi, syempre, siguro loyalty niya talaga na nasa mga Duterte. Pero, wag mong burahin yung history na naging kakampi nyo din yan. Kasi, at some point sa politics kasi, di ba, Marcos at Duterte, nagkaalyado naman. Alam niyo naman yung Uniteam, di ba? Anyway, dito sa nangyari na to, no, medyo malupit din si Romualdez eh. Talagang inunahan niyang, ito yung opinion ko to ha. Pero pwede niyo naman i-challenge yung opinion ko. Basta yung opinion ko lang yung lalabanan nyo. Okay lang yun. Huwag nyo lang akong babawalan magsalita. Dito, malupit si Romualdez kasi inunahan na nilang tibagin yung credibility nung maglalabas ng expose sa kanila. Ngayon, yung expose ng Peanut Media Gallery, as an audience, no, para tuloy lalo ako na curious, ano kaya meron doon sa expose na yun. Kaya lang, napapatanong ako matagal na palang nagawa yun, bakit hindi nyo pa i-release? Ano yung hinihintay? 'Di ba? Ano yung hinihintay nun? Ang hinihintay ba nun? Tatanungin ko, ito ba? Kailangan bayaran kayo para pigilan? Extortion nga yun kung ganun, 'di ba? Pero hintayin natin kung ano yung magiging depensa.
kailangan sagutin din nila sa ano yan eh. Sagutin din nila yan sa publiko kasi sila ay public figure. Malilito din kasi ang tao dyan eh. Kapag ano ba talaga, nagpabayad ba talaga kayo or ine-extort nyo ba talaga? Lalo na yung marami kayo kasing supporter, di ba? Mga Duterte supporters. Ano ito ni kakampi nila yan si Franco Mabanta. Nilalabelan nga as DDS yung ano eh, Peanut Gallery Media Network eh, 'di ba? Now, deserve na mga supporters nyo malaman ano ba talaga yung dahilan? Ano ba yung nangyari dito? Yun lang naman. Wait tayo no kung ano yung magiging development. So, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Peace. Walang samaan ng loob. Bye-bye.